sa pagpapatuloy po ng usapin sa mga aksyon at programa ng NAPSI at ng mga departamento at sangay ng pamahalaan laban sa kahirapan. Alamin po natin ang mga hakbang na ginagawa ng NAPSI at Mindanao Development Authority para masugpo ang kahirapan sa Mindanao. Tututukan natin ang convergence o ang pagsasama-sama ng mga programa at stakeholders sa patuloy ng pagpapaunlad ng mga komunidad at pamayanan. Dito pa rin sa National Anti-Poverty Commission, Aksyon Laban sa Kahirapan. Makakakwentuhan natin ngayon dito sa ating programa si Assistant Secretary Romeo Montenegro mula sa Mindanao Development Authority upang talakayin ang pangunahing mandato ng Mindanao Development Authority o MINDA at kung paano nakatutulong ito upang labanan ng kahirapan sa Mindanao. Good morning. Welcome po sa Rise Good morning, and Shine Pilipinas. Sir, Asek, ano po yung pangunahing mandato ng Mindanao Development Authority o ng MINDA? At from your perspective, sa anong paraan po ito nakakatulong para labanan ng kahirapan, particularly sa Mindanao? Ang Mindanao Development Authority ay isinagawa sa pamamagitan ng RA 9996 noong 2010 at inatasan itong pag-isahin ang iba't ibang plano, polisiya, programa ng iba't ibang ahensya ng gobyerno para upang magkaroon ng mas pinaigting na pagpapatupad ng mga programa na naaayon sa pangangailangan ng mga taga Mindanao. Alright. Sa ngayon po, kumusta po ang estado ng poverty sa Mindanao? Bagamat mas mataas pa rin versus national average ang antas ng kahirapan sa Mindanao. But ayon sa pinakahuling datos ng ating Philippine Statistics Authority, ito'y nagtala ng significant reduction or pagbaba ng poverty incidence na mula sa antas na 35% noong 2012, bumaba ito ng 24%. Pinakamalaki ang naitalang pagbaba ng poverty incidence, lalo-lalo na sa BARM region. Mula 55% poverty incidence noong 2012, bumaba ito to 32% noong 2023. Ito ay nagpapakita lamang ng mga pagbabagong nangyayari, lalo-lalo na sa BARM region. So 35 to 24, then 55% to 32%. So that's good news. Sa usapin po ng programa, meron po kayong ginawa sa nagdaang Mindanao Development Forum, inilunsad niyo yung programang Building a Better Mindanao. Ano po yung pangunahing layunin ng programang ito at ano-ano po yung mga initiatives na sakop po nito? Ang Building a Better Mindanao or BBM program ay inilunsad ng MINDA upang mapag-isa ang iba't ibang programa at proyekto ng ating mga ahensya ng gobyerno, lalo-lalo na sa mga isinusulong na proyektong agad-agad may koneksyon doon sa paglaban sa kahirapan. Ang pinakamahirap na sektor sa Mindanao ay agriculture, lalo-lalo na mga farmers natin at fisher folks. Okay. Sapagkat ayon ito sa kakulangan ng infrastruktura, ng transportasyon at ng enerhiya at kung saan nagkakaroon ng limited opportunity para maiangat ang value or halaga ng ating production. Okay. Kaya sa Building a Better Mindanao, isinusulong natin ang pagpapabilis ng pagpapatayo ng mga infrastruktura sa Mindanao. Tulay, daan, na kung saan kumukonekta sa ating production areas, doon sa value-adding centers at doon sa ating export gateways. Isinusulong din natin sa Building a Better Mindanao ang resiliency sapagkat mga nakaraang dekada, ang tawag namin sa Mindanao, typhoon-free. Pero ito'y hindi na ngayon hindi na ang nakikita nating pangyayari. Kaya ang Mindanao ay sinusulong na rin ang resiliency. Isa din dito sa isinusulong natin ang malinis na enerhiya. Kaya tinatarget ng Mindanao ang pagpapataas ng contribution ng renewable energy na ating source of electricity. So, iilan lang ito sa mga isinusulong natin under the Building a Better Mindanao na tumutugon sa mga pangangailangan, lalo-lalo na sa mga kanayunan na ating tinitingnan na siyang magkakaroon ng oportunidad na maiangat ang kanilang buhay. Isa lang itong agriculture, pero tinututukan niyo din po yung ibang sectors, tama Ibang po? sectors. Lalo-lalo na sa pakikipagtulungan ng ating pribadong sektor. Isa sa nakita namin batay sa pagsusuri
na naging kontribusyon ng pag-improve ng ating poverty reduction sa Mindanao, sa pagbaba ng antas ng kahirapan, ay ang umaangat na confidence ng private sector, ang pamumuhunan ng ating pribadong sektor sa iba't ibang sangay ng pagninegosyo. More investors po. And we heard na meron po kayong ginawang the 21st Board of Directors meeting sa Minda. Ano po yung mga mahalagang usapin o yung mga tinalakay nyo dito na tumutugon sa pangangailangan ng mga batayan sektor sa Mindanao? Tinalakay kamakailan ng mga miyembro ng Mindanao Board of Directors or Mindanao Development Board of Directors na kinasasakupan ng mga Regional Development Council chairpersons sa Mindanao. Kasali na rin dito yung Chief Minister ng Bangsamoro Region. Tinalakay ang mga prioridad na kailangang paigtingin ng iba't ibang ahensya sa Mindanao. Of course, kalakip na rito yung pagsusulong natin ng infrastruktura sa agriculture. Sinisigurado nito na konektado lahat ng proyekto doon sa pangangailangan ng mga komunidad. Ang pangangailangan din sa Mindanao ay patubig para sa ating mga kanayunan sa pag-improve ng ating agriculture. At tinitingnan din ang pagsulong ng digital connectivity para maipaabot pa ang ating mga kanayunan at iba't ibang lugar sa Mindanao sa mga oportunidad na binibigay ng digital connectivity. Para makasabay na rin sa ibang Yes. rehiyon sa digitalization na mandato rin ni Pangulong Marcos Jr. Pero kumusta po yung update sa sinasabi niyo pong infrastructure projects? Is it ongoing or kailan po magsisimula? Tuloy-tuloy naman ito. Ang antas ng pagpapatupad ng iba't ibang proyekto ng DPWH, lalo-lalo na yung mga tulay at daan. Ang proyekto din ng Department of Transportation and Communications, lalo-lalo na sa mga ports at airports sa Mindanao. Ito ay nakapaloob sa monitoring ng Mindanao Development Authority. At in fact, inilunsad din namin yung tinatawag na Mindanao Project Development Tracker, na kung saan kahit sino gusto makita ano ang ginagawa sa saang lugar, ano ang update sa proyektong ito, pwedeng makita ang status nito doon sa aming ipinatupad at inilunsad Mindanao Development Tracker. At least na may transparency na. Now, going back with the programs po, ano-ano po mga programa specifically ang nakatakda ng pagtuunan ng pansin ng Minda para mas mapaunlad pa yung mga komunidad sa Mindanao? Sa mga darating na taon, especially under this administration, tinututukan natin ang pagbuo talaga ng mas pinaigting na Mindanao Resiliency. Isa nito ay sinusulong namin ang pagtatag or pagbuo ng Mindanao Disaster Resiliency and Resource Center. Meron kasi nito sa Visayas and Luzon, wala sa Mindanao. At sa nakikita nating mga pagbabago ngayon sa takbo ng Sa klima. sa klima, kinakailangan itong itaguyod sa Mindanao para handa ang ating bawat LGUs, ang bawat komunidad sa mga anumang mangyayaring sakuna dala ng effects ng climate change. Of course, tinitingnan din natin na maipabilis pa ang mga programa lalo-lalo na sa agriculture value chain. Pang-apat po sa buong mundo ang Mindanao sa export ng ating Cavendish banana. Pang-apat sa buong mundo ang Mindanao sa pag-export ng ating canned pineapples. Pangatlo sa mundo ang Mindanao sa pag-export ng ating seaweeds. Pangwalo sa rubber at saka pangwalo sa tuna at iba pa. 8 sa 10 prime agricultural commodity export ng Pilipinas galing sa Mindanao. Kaya tutok tayo na sa pakikipagtulungan with the Department of Agriculture o kagawan ng agrikultura at pagsasaka na ito ay maipatupad iba't ibang programa na na kumikonekta doon sa inaasahan nating acceleration and improvement ng ating production at value adding sa iba't ibang lugar sa Mindanao, lalo-lalo na sa BARM. Sigurado malaking tulong yan sa ekonomiya ng bansa kasi nga majority of the productions, agriculture, yung mga nabanggit niyo po ay mula dyan sa Mindanao. Correct. At nabanggit makailang beses ng ating Pangulo na ang kaunlaran ng Mindanao ay kaunlaran ng Pilipinas. Yun. Ito po, gaano po kahalaga from Minda's perspective yung convergence o yung pagkakaisa at pagtutulungan ng iba't ibang sektor ng lipunan sa epektibong pagsugpo sa kahirapan sa Mindanao at sa buong bansa? Mas malawak, mas mabilis, mas malaki ang maaasahan nating ma-accomplish or magawa
kung tayo ay nagkakaisa. Kung bawat ahensya ng gobyerno may isang development agenda na isinusulong at konektado ang galaw ng bawat kagawaran at kumukonekta ang bawat proyekto doon sa isinusulong natin na iisang development agenda. Yan yung kahalagahan ng convergence na isinusulong ng Mindanao Development Authority doon sa Mindanao, lalo-lalo na sa Bangsamoro region. Alright, magandang balita po yan. Maraming salamat po sa pagbabahagi sa amin ng inyong mga programa. Assistant Secretary Romeo Montenegro. Muli po, napakakapanayan po natin si Assistant Secretary Romeo Montenegro mula sa Mindanao Development Authority. Kaya naman, sabayan niyo po ako at sama-sama tayong umaksyon laban sa kahirapan.